Department of Migrant Workers, si Secretary Hans Leo Kakdak, nasa linya po natin. Magandang umaga po, Sir Secretary. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Sir, kamusta na yung mga kababayan natin sa gitnang silangan sa harap nga ng mga kaguluhang ito? Yes, ayon sa direktiba ng ating Pangulo na tignan ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa abroad at sabay nito pagbigay ng sapat na assistance, tulong at proteksyon sa kanila, ay nakipagpulong na po tayo sa ating mga respective embassies, ambassadors, labor attaches on the ground patungkol sa sitwasyon ng mga Pilipino on the ground, patungkol sa sitwasyon din ng ating mga personnel on the ground. At sa kabuuang ulat ay walang Pilipino na nasaktan or malubhang apektado nitong mga atake, but of course patuloy ang ating pagmamanman ng sitwasyon, ang advisories to stay indoors, wag lumabas at wag magsagawa ng activity that will put them in harm's way. May mga contact points ng isinagawa, yung ating pagkakaroon ng advice sa kanila, halimbawa sa Israel na regular na subaybayan ang opisyal na abiso, lalo na yung mga alarms, no? Yung alarms na pinapatunog ng IDF, in Israeli Defense Forces Homefront Command, pagtukoy sa pinakamalapit na shelter, at which can be residential or a public or community shelter, at pagiging manatiling maingat at alerto at iwasan ang mga lugar na may potensyal na panganib. May mga respective hotlines, no? Dito sa Pilipinas, 1348 ang hotline ng DMW OWA. Kung meron po kayong gustong isangguni o itanong patungkol sa kalagayan ng inyong mga mahal sa buhay, 1348 ang hotline. Sa iba't ibang mga embahada at migrant workers offices, OWA offices sa abroad, merong mga contact points din po. May mga telephone numbers at mga Facebook pages kung saan dumulog ang ating mga kababayan. Pwedeng dumulog. Sa ngayon, Secretary, yung sa binigay niyong hotline, wala pa naman kayong natatanggap na impormasyon hinggil sa mga hindi makontak natin na kababayan. So lahat naman naaabot. Lahat naaabot at meron na ring mga humingi ng tulong in terms of whereabouts ng kanilang mahal sa buhay. Lahat naman ito ay natutugunan. Kasama na dito yung mga flight cancellations dito sa sarili nating bansa, sa airport. Yung mga airport teams natin patuloy na nagmamanman ng sitwasyon at meron na ring mga na-assiste in terms of yung pagkakaroon ng together with Administrator PY Kauna ng OWA, pagkakaroon ng accommodation and transport and flight rebooking assistance para sa kanila. Secretary, just in case po ito'y mag-escalate to a more serious condition, ano ho ang balak ng ating gobyerno para sa ating mga kababayang OFW? May shelter po ba silang pupuntahan sa kanilang mga kinalalagyan? Yes. Yun na nga, merong yung in-country evacuation or potential assistance na maibibigay natin, yung basic needs services, no? Kung pagbibigay ng kailangang basic needs such as food, water, and then sa aspeto ng shelter, yes, merong public shelters, host country, government-run shelters, at meron din sariling counterpart shelters ang Philippine side. So may kasapat naman na abiso kung saan ito, halimbawa kung sa Israel man yan o Bahrain, ay tukoy na tukoy, no, kung nasaan ang mga shelters na ito. And yun naman ding ating contingency plans, no? Exit plans, repatriation plans ay nakahanda, nakaabang na rin ito. At kasama na rito yung eventuality ng pagkakaroon ng safe transport, no? Whether it is a commercially obtained transport or private or government chartered transport, nakahanda po tayo. Kung sakasakali po na ito'y lumala, ano ho ba ang plano natin? Ipauuwiin ang mga Pilipino dito? Nakahanda po ang ating gobyerno para doon? Yes, of course, may contingency plans ang lahat ng posts
DFA and DMW posts. And together with the DFA, DMW OWA ay sana'y puwersa po kami sa pagkakaroon ng sapat na una yung evacuation routes from within the host country, as well as kung saan sila pwedeng pumunta in terms of exit or pagpapalipad pauwi. Nakahanda po tayo, and hindi lang ito by air, no, meron ding mga potential availment ng transport by sea, but ang gusto ko lang anunsyo at this stage is there is no cause for grave alarm as yet, kasi po hindi pa naman to humahantong sa sitwasyon ng repatriation, ano. Basta't ang payo lang sa ating mga kababayan is to continue to abide by the host country protocols, including yung mga sounding off nila ng host country governments na mga alarms, and the need to hunker down to go to their respective shelters, whether it is a residential shelter or a community or public shelter. Pinapaabot alam na po yan sa lahat sa pamamagitan ng kanya-kanyang anunsyo ng ating mga embahada in coordination with the respective host countries. Secretary, meron na po ba kayong impormasyon dito sa tungkol sa pag-atake sa Dubai International Airport? Sa ngayon, ang pagkakaalam nga natin, walang Pilipinong nasaktan or malubhang apektado nitong mga atake. And yun nga, merong closure of the airspace at flight cancellation sa Dubai. Kaya binamanmanan natin ang sitwasyon. Ako po mismo ay tutungo sa airport maya-maya at magpatuloy na magmamanman ng sitwasyon ng mga kababayan natin in terms of flight cancellations. At yun nga, nasabi ko, ang DMW OWA, si Administrator PY Kauna, nagpo-provide ng accommodation and transport dun sa mga apektado. And by the way, that's not just NAIA. That includes also Clark at Cebu, kung saan may mga departing flights for the Middle East. Secretary, huli na po on my part. Payo nyo na lamang po sa mga Pilipino, sa mga pasahero at sa mga OFW nating kababayan. Yeah, kung kayo po ay pasahero patungo sa Middle East o kaya pauwi ng Pilipinas, siguraduhin i-check yung flight details, flight cancellations or yung mga flight advisories ng mga airlines bago tumungo sa airport. Pangalawa, kung nasa airport man nadatnan ng flight cancellation, nandiyan dyan po ang ating mga hotlines, 1348, ang hotline natin, DMW OWA. And as I said, may respective hotlines po ang ating mga posts, overseas posts. Ang DMW at OWA nag-anunsyo na rin ng mga hotlines patungkol sa mga bansa na katulad ng Israel, Jordan, Oman, Qatar, Lebanon, UAE, Bahrain, Kuwait, Saudi at Iran. So lumulog lang po sa ating Facebook pages. And then dun po na sa mga nasa ibang bansa na nakakadinig na ng mga katulad ng nakapanayam ninyo, nakadinig na ng mga pagputok, yun po, stay indoors, wag pong gagawa ng bagay na makakapagbigay ng panganib o pangamba sa inyo, such as going outside and placing yourself in a situation na posible kayong matamaan ng mga missile or drone attacks, and always seek shelter in terms of residential shelter or community or public shelter sa host country. And ulitin ko po muli yung mga hotlines. I'll give an example of a hotline sa Israel. +972 54 466 1188 ang embassy hotline, +972 50 762 2590 ang MWO hotline. Pero ang bibigay ko na lang ay yung embassy hotline. Ulitin ko, +972 54 466 1188. Ang email ay telaviv.pe@dfa.gov.ph. Secretary Kakdak, maraming salamat po sa oras. Maraming salamat po sa inyo at salamat sa inyong tagapakinig, tagapanood.